7 brand, 7 totoong dahilan para gastusin ang pera mo nang hindi mo mararamdaman na niloko ka ng industriya. Linggo-linggo, may nalilinlang ng malalaking pangalan at celebrity endorsements, nagbabayad ng $200 para sa sapatos na puro marketing lang at madaling masira sa loob ng 8 buwan. Ito ang kabaliktarang listahan, mga brand na suportado ng tunay na materyales, tunay na engineering at kulturang matibay. Hindi kailanmang nangilangan ng bagong kolaborasyon kada 30 araw para lang mapatunayan ang presyo nila. Narito kung bakit karapat-dapat ang bawat isa gamit ang aktwal na numero, materyales at track record bilang suporta sa argumento. Pang-7, Vans. Gumagawa na ang Vans ng parehong sapatos mula pa noong 1966. Ang old school, era at Skate 8, hindi ito mga disenyo na sumusunod lang sa uso at pinapabago para magmukhang moderno. Orihinal ang mga disenyo nila na tumagal lang halos 6 na dekada sa kabila ng mga pagbabago sa uso, hype at pagbagsak ng mga brand na mas malaki pa ang ginasto sa marketing kaysa sa mismong produkto. Ang waffle sole na ginawa ni Paul Van Dora noong 1966 ay halos pareho pa rin ang pagkakagawa hanggang ngayon. Vulcanized rubber outsole, canvas o suede na upper. Simple at tapat ang pagkakagawa na sinubok ng skateboarding sa lahat ng klase ng pagsubok na maiisip mo, pero palaging bumabalik pa rin dito. Ang mga skater ay kabilang sa pinakamahigpit na tagasubok ng sapatos. Hindi sila nananatiling tapat dahil lang sa pangalan ng brand, nananatili silang tapat dahil gumagana talaga ang sapatos. Ang SK8 High ay nasa paligid ng $70, habang ang old school ay nasa $65. Halos hindi gumalaw ang mga presyong ito kahit na patuloy na tumaas ang presyo sa ibang bahagi ng merkado. May mga ulat noong 2025 na ang Old School 36 ay may mataas na resale value. Ang punto ay hindi na muling naimbento ng Vans ang sarili nito. Maganda na talaga ang produkto mula pa noon. Numero 6, A6. Matagal nang nauunawaan ng mga runner at atleta ang A6. Mula 1949, nakatutok ang brand sa engineering. Ang pangalan nito ay Latin acronym na ang kahulugan ay malusog na isipan sa malusog na katawan at makikita ito sa kanilang gawa. Ang Gel Cayano, Nimbus at GT ay hango sa biomechanical research ng A6 Lab sa paggalaw ng paa sa ilalim ng bigat. Ang silicone-based gel technology sa midsole ay sumisip-sip at nagkakalat ng impact imbis na tumama sa bukong-bukong at tuhod. Mainam ito sa long-distance runners, sa mga matagal na katayo o may issue sa kasukasuan. Ang GT200 series ay marami ng bersyon dahil sa patuloy na pag-unlad ng A6 sa produkto. Pagkatapos, ang Gel 130, Gel Nimbus Light at Cayano ay tumawid na rin sa lifestyle culture at naging ilan sa mga pinaka-in-demand na silhouette sa streetwear kahit hindi naman talaga tinarget ng brand ang market na iyon. Nauna ang fashion sa performance world. Malinaw na tanda ito na tunay ang kalidad. Numero 5, New Balance. Malinaw ang sinasabi ng mga numero. Lumago ng 19% ang benta ng New Balance noong 2025 at umabot sa $9.20 bilyon. Sa nakalipas na 5 taon, tumaas ng 180% ang kita. Inaagawan nila ng market share ang Nike kahit walang sikat na endorser na kasing mahal sa kanila. Walang Lebron, Jordan o Travis Scott. Nagawa nila ito sa paggawa ng mas mahusay na produkto at tamang presyo. Ang 900 at 70 series ay ginagawa pa rin sa Amerika. Lokal na gawa na ganito, gamit ang mga materyales na iyon sa halagang $200 ay napakabihira. Karamihan ng brand ay nag-outsource na nun pa para sa kita. Pinanatili ito ng New Balance dahil alam ng consumers kung saan gawa ang sapatos, kaya hindi mo mapepeke ang pagiging totoo. Ang 574, 327 at 1906 ay nasa pagitan ng $100 at $150. Gawa sa leather at mesh at may tunay na cushioning systems. Sinabi ni CEO Joe Preston sa publiko na gusto ng brand na maging premium nang walang empty calories. Sulit ulitin ang linyang yong. Empty calories ang eksaktong ibinebenta ng karamihan sa industriya na ito. Ang New Balance ay gumagawa sa kabaliktarang direksyon. Pang-4, On Running. Itinatag sa Swirek noong 2010 ng isang dating triathlete. Umabot ang kita nito sa $2.6 billion noong 2024 at ito na ang pinakamabilis na running brand sa mundo. Dahil ito sa cloud tech technology, ang hollow rubber pad sa outsole ay nagko-compress sa pag-apak at tumitigas sa pagtulak, kaya malambot ang bawat hakbang at mabilis ang pag-angat ng paa. Ang pagsasabay ng lambot at bilis ng tugon ay isang problemang matagal nang sinusubukang lutasin ng industriya ng running shoes.
Gumagamit ang Nike ng Zoom X Foam, ang Adidas ng Boost, at ang On naman ay may patented na disenyo ng structural sole na hindi maaaring kopyahin ng iba ng legal. Ang Cloud Monster, Cloud Stratus at Cloud 5 ay nagkakahalaga mula $140 hanggang $170. Ang presyo iyon ay para sa proprietary na Swiss engineered na teknolohiya, hindi lang para sa logo o sa isang celebrity na dumalo sa isang press event. Pumapasok na rin ang On sa tennis, trail, pilates at lifestyle. Ibig sabihin, hindi lang nakatali ang kahalagahan ng brand sa isang performance category. Pangatlo, Salomon. Mula sa France noong 1947, dekada silang gumawa ng gamit para sa mga mountain runner at hiker na umaasa sa kanilang sapatos. Mas mataas ang kalidad nito kaysa sa pang-retail lang. Nang madiskubre sila ng streetwear, hindi nila binago ang disenyo para lang sa forma. Ang XT6, Speedcross at ACS Pro ay technical ng pambihira bago pa man sila naging mahalaga sa kultura. Ang Conta Grip ay ang sariling outsole compound na dinevelop ng Salomon para sa outdoor traction na napatunayan na sa trail racing, alpine terrain, basang bato at putik. Ang kanilang mga leasing system ay dinisenyo para sa isang hilaang seguridad dahil sa bundok, ang maluwag na sapatos ay isang issue sa kaligtasan. Nang sumikat sa siyudad ang Salomon, hindi ito binago dahil wala namang kailangang palitan. Ang presyo sa retail ay nasa pagitan ng $130 at $200 depende sa modelo at configuration. Yan ay tunay na pamana ng outdoor engineering na may totoong halaga rin sa resale, isang kombinasyon na nagmumula sa pagiging sulit nito bago pa dumating ang hype. Pangalawa, common projects. Ang Achilles Law ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $450 at ang presyong iyan ay nangangailangan ng totoong paliwanag, hindi basta-basta tinatanggihan. Ang common projects ay gawa sa Marche, Italia, kung saan ginagawa rin ang mga sikat na luxury brand. Bawat pares ay may 80 hanggang 100 hakbang sa paggawa, kumpara sa 20 hanggang 30 lang sa mass market sneakers. Ang Napa leather nito ay mula sa Tuscan tanneries at triple o quadruple ang presyo kaysa sa materyales ng sapatos na $120 lang. Ang talampakan ay Margom rubber mula sa Italian supplier na pinakamahusay na gumagawa ng outsole para sa luxury footwear. Ang Margom ay hindi nasisira o naghihiwalay tulad ng murang compound kahit lampas 1 taon na. Halos walang branding ang sapatos. Walang logo sa dila, walang pangalan, kundi gold foil stamp sa sakong na may serial number para sa style, size at kulay. Sa presyong $450, mas matibay ito kesa sa 4 na pares ng ibang puting sneaker. Una, Saucony. Hindi ito gaanong napapansin, kaya dapat lang itong itampok. Itinatag noong 1978 sa Kutztown, Pennsylvania, malapit sa Saucony Creek. 127 taon na silang gumagawa ng sapatos. Hindi ito gawa-gawa lang ng marketing department. Isa talaga itong track record na umaabot pa bago naging komersyal na viable ang sasakyan. Ang Jazz, Shadow 600, Triumph, Guide at Kinvara ay hindi mga lifestyle na sapatos na ginawang performance pagkatapos ng paggawa. Mga performance shoes talaga sila na nagkaroon ng lifestyle credibility sa parehong paraan ng ASICS dahil una silang naging tunay na maganda. Ang Triumph series ay gumagamit ng PWRUNON foam technology na ayon sa independent lab testing ay kapantay o mas mataas pa ang cushioning performance kumpara sa Nike React at Adidas Boost at kadalasan ay may kapareho o mas mababang presyo sa retail. Ang Ride series ay nasa $130 at rekomendado ng mga eksperto sa mga may joint pain at plantar fasciitis. Ang ganitong pag-endorso ay pinaghihirapan ng maraming taon. Ang Jazz Original ay nasa $70 at isa sa pinakamalakas na value sa sneaker market. Sa creative na aspeto, ang mga kolaborasyon ina Joe Fresh Goods, J-Tips at Bodega ay ginagawang canvas ang sapatos para sa sining, hindi lang basta lagayan ng logo. Kinilala ang Saucony sa Sneaker of the Year noong 2025 dahil sa mga kolaborasyon nito. Walang overproduction, pagbagsak lang kalidad o hype crash na nagpababa sa halaga ng sapatos. Sa industriyang mapagsamantala, ang track record na ito ang pinakamahalaga para sa isang brand. 7 brand, 7 presyo, 7 dahilan para gumastos ng hindi naloloko. Ang sneaker business ay dinisenyo para sa emosyonal na pagbili, pagkilala sa logo, limitadong supply at FOMO. Ang 7 ito ay may kakaibang alok, performance na napatutunayan, kalidad na masusuri at halagang nakabatay sa numero bago bumili.